Magandang araw mga ka-DIY. Umuwi po pala ako dito sa aming probinsya, sa Don Salvador, Benedicto. Dala-dala ko po itong ram pump. Ito pong nasa harapan ko, itong PVC na color orange, ito po yung tangke ng ram pump. At nandun sa likuran ko po yung ram pump. At kasama ko po pala itong aking nakakabatang kapatid para tulungan niya po akong mag-install doon. Pupunta po kami doon sa aming tito sa bahay ni Elsie Vlog at sa mga kapatid niya. Ito po palang ram pump ay bigay ko lang po ito sa kanila para hindi na po sila mahihirapan mag-igib ng tubig. Kasi po yung tito ko ay may edad na po. At matarik po yung daanan at saka madulas papunta doon sa pinagkuhanan nila ng tubig. Kaya bibigyan ko sila ng ram pump at i-install pa namin doon. Ayan. Nag-file talaga ako ng vacation para ma-install ko po ito doon sa kanila para paakyatin yung tubig doon sa kanilang bahay na mismo at pwede na nilang gamitin directly na sa kanilang lababo, so hindi na talaga sila mag-igib. Kaya napaka-useful po ito kapag gumana ito. Medyo madulas lang po yung daanan papunta doon sa kanila. Hindi talaga tayo makapasok doon kapag bad weather condition. So, ngayon tag-init kaya tina-timing ko talaga na ganito ang weather pag-uwi ko dito kasi magmumotor tayo papunta doon, malayo kasi yun para hindi na tayo mahihirapan sa paglalakad. Pero kahit na hindi madulas yung daan, mag-iingat pa rin tayo kasi maalikabok, madulas din yung alikabok at maliit lang yung dinadaanan ng motor. Kapag magkakamali ka talaga ay tiyak na pwede kang matumba. Pero yung mga taga rito, mga ka-DIY, sanay na po sila. Tayo, hindi naman tayo yung maminting dumaan dito kaya kailangan natin ng doble ingat po. Nalala ko po noon nung umuwi ako, tag-ulan, muntik akong malaglag sa palayan. Ayan. So kapag tag-ulan ay hindi na talaga ako magdadala ng motor papunta doon, o kung magpunta ako sa kanila hindi na ako magdala ng motor. Kahit mahirap po ang daanan dito mga ka-DIY, pero bawing-bawi po tayo sa view dito. Ayan, kung matatanaw nyo, di ba ang ganda. A few moments later. Ito na yung bahay ni Elsie Torino Vlog. Dito daw tayo dadaan mga ka-DIY, dito. Ito dadaan yung motor. Subukan natin. Baba tayo. Lugar na tayo, lugar. Okay. Likado ni John. Danlog na ning balas bunbun oh. Danlog ning bunbun. Pagdating ko po dito ay sobrang matarik po talaga at napakadulas. Kaya nabigla ako, sabi ko sa kapatid ko, parang delikado ito daanan, baka ano ito, sobrang dulas at matarik pa. Pero sabi niya, kaya yan, kaya sinubukan namin, ayan. Dinahandahan lang namin. Madulas talaga. Pero itong kagustuhan namin na makarating talaga doon sa baba kasi dumadaan din dito yung kase namin na lalaki. Ano din, motor lang din. Kaya sabi niya, kaya yan, kaya kung hindi kaya tayo nito. Okay. So, sa wakas, nakarating din tayo dito sa baba pero nanginginig po yung paa ko. Sa wakas narating ko din tong bahay din ng tito ko. Ayan, ito na po yung bahay nila. At dito nadatnan ko itong mabait kong cousin. Ayan. Siya po ay si B-Boy. Ayan. Gahiyad-hiyad mo na kung tinae magnaog ba. Pagkatapos ng ilang sandali ay nasimbol ko na po itong ating ram pump. At nag-usap-usap kami
At ito namang aking pinsan ay napakaraming tanong kasi curious po siya paano daw mag-ooperate ito. Timing naman at medyo gutom na kami kaya sabi ko, huwag ka na lang muna maraming tanong, mamaya na. Mabuti pa siguro ay ayan, magdakip ka ng manok Bisaya at ulamin natin. Ayan. Sana So habang nag-prepare sila doon ng ating pananghalian, ay kami naman ay nagtatrabaho na dito. Ikasimbol na namin. Hindi na namin na ipakita kasi walang taga-video. Ayan. Wala talagang taga-video. No? Ito na. Natapos na namin yung simbol yan. Kaya ito na po yung ginagawa namin, yung kanyang paglalagyan. At dahil excited na ang lahat, ito na po mga kadayway, gumagana na po siya. DIY nag-success gin man. Wala tong tanala. At dali-dali kong tiningnan ang tangke doon sa taas kung anong nangyari. At ito yung nakita ko. Umaalog-alog po ang tubig dahil po sa vibration. Ito pong black hose, ang papunta sa ating ram pump, itong main line na ito ay nagbabibrate. Sobrang lakas. At para matisting na rin, kung talaga bang aakyat ang tubig doon sa taas, dali-dali na pong inilatag nila itong black hose na isang rulyo. Ang haba po nito ay 90 meters at ang diameter po nito ay 1/2 inch. At habang nag-assemble ako dito, ikukunin ko na po itong media na hose papunta doon sa taas. Nagkukwentuhan po kami ng aking napakabait na cousin. Kasi siya po ang mag-ooperate nito dito, kaya binigay ko sa kanya mga instruction kung ano niyang dapat gawin kapag namamatay yung ram pump, yung mga operation nito. Kasi siya na po yung bahala dito. Kasi masyado po akong malayo kasi nasa Bacolod ako. Kapag magkaroon po ng problema dito, siguro kaya naman niyang ayusin. Ayan. At para maunawaan niya talaga ay ipinakita ko po sa kanya sa actual. Ino-off ko yung ram pump at pinapagana. At saka binuksan yung gate valve papunta doon sa taas. At syempre gumana na itong ram pump natin. Fast forward tayo. Meron na daw tubig na umakyat doon sa taas. Tara tingnan natin. Ganito lang po kalakas yung umakyat dito. Okay na po ito kasi kapag tuloy-tuloy pong ganito 24/7 ay makaipon ka talaga nito ng maraming tubig. So not bad na po ito. Good na po ito mga ka-DIY. At syempre bago magtapos ang video natin mga ka-DIY, ipiplex ko po sa inyo itong tito ko na mabait. Ayan, siya po yung may-ari dito. At sa mga followers po pala ni LC Vlog, yung cousin ko, maraming salamat po talaga sa inyong pag-support din sa akin. At abang-abang na lang po kayo kasi magawa lang ako ng video na step by step para maunawaan nyo talaga. At kung meron man kayong katanungan, mag-comment lang kayo kasi kapag hindi naman ako busy ay nagre-reply po talaga ako. Maraming po. Nagkabulol-bulol na po ako. Ayan. Hihiramin ko po muna yung lines ni LC Vlog. Well, anyways mga maraming salamat po talaga sa inyong panonood. Ito po ang inyong DIY Daddy's Mix Vlog. Bye-bye! Ganito lang kalakas ang ating ram pump. Ang kanyang pressure ay nasa 20 PSI at ito naman ang supply ng kanyang tubig galing doon sa spring. At sa lakas niyang 20 PSI, ganito lang kalakas ang pinapaakyat niyang tubig. Nag-trial and error kami upang makuha namin ang tamang PSI na hindi niya mauubos ang supply na tubig sa kanyang tangke. At syempre, DIYers tayo kaya gumawa ko ng DIY na paglalagyan ng pangpabigat. Pinutol ko po itong plastic bottle na 1.5 liters ng Coke upang paglalagyan ng pangpabigat. Ito, ginamit namin pong pabigat dito, itong dalawang bato. Nakatamtaman lang po ang kanyang size. Kaya pumapalo po ng 25 PSI ang kanyang pressure. Ayan, mahina po yung buga niya noong wala pa siyang pangpabigat. Ito, pansinin niyo na may pangpabigat na siya. Malakas na po ang kanyang pagpump. Pumapalo na po ng 25 PSI ang kanyang pressure. At ganito naman kalakas ang pinapaakyat niyang tubig doon sa taas. At ginawa ko po ito ng computation. Ito, panoorin nyo. Okay? At gamit itong 1.5 liter na empty bottle ay susukatin ko po ang kanyang pinapaakyat ditong tubig per liter sa bawat oras.
Amon ramp pump mga ka-DIY. Oh, nagsalod na di sila no. Atong lantaw ni. Ki daghan mo kay to kung itungtong ba to. Pila ko to ka buok. Ikaw tag 10 minutes lagi ba? Oh. Mo ni ramp pump mo, pastilan. Puslan gyud. Diba? Basta mag 24 hours na siya ngayon na. Pila ka drum na imong kuan? Mapuno. Diba? Oh, 1 minute and 7 seconds. Di lagi na maglayo ay kagapon kay kagapon 1 minutes and 32 seconds man to. Puno niyang kuan 1.5. Kaya subong 22 na. 5, 26, 27, 28, 29, 30. 32 na. Bas kog tugapon. 36, 39, 40. Malapit na siya 2 minutos. 45. Laban 2 minutes. Wala. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 minutes. 2 minutes buta niya. Ngayong alam na natin na meron tayong 1.5 liters in 2 minutes, kuhanin na naman po natin kung ilang liters ba in 1 hour. In 1 hour, meron tayong 60 minutes. Divide 2 equals to 30. 30 times 1.5 liters is equals to 45 liters in 1 hour. Meron tayong 45 liters in 1 hour. So kung mag-ooperate ang ating ramp pump ng 24 hours, 45 times 24 is equals to 1,080 liters. Meron tayong 1,080 liters. Ngayon, i-divide na naman po natin ito into 20 para makuha natin ang number of containers na may laman ng 20 liters bawat isa. 1,080 divide 20 is equals to 54 containers. So, meron silang 54 containers in 1 day. So, 4 na bahay sila doon. Kung sa isang bahay ay magkakaroon lang sila ng gastos na tubig na 10 containers sa isang araw ay meron pa po silang savings na 14 containers. So LC vlog, Kasin, kailangan mong bumili ng malaking water tank. Ngayon, alam na natin na ganito karami ang mapoproduce nilang water sa isang araw. Kaya tapusin na po natin dito ang ating video. Maraming salamat po talaga mga ka-DIY.